Sa loob ng 106 hours ay hindi siya tumigil purihin ng Panginoon samantalang siya ay naipit doon sa mga gumuhong gusali. Alam niyo po, yan talaga nagagawa ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na sa kabila na siya ay naipit na sa ganyang klaseng sitwasyon. Siya ay nabagsakan ng mga bato, meron ng mga debris doon sa mga gumuhong gusali, pero still, nanatili sa kanyang puso ang purihin ng Panginoon sa kabila ng ganyang sitwasyon. Yan yung tamang espiritu ng isang Kristiyano, hindi yung may dumadating na mga problema sa atin, pagka tayo ay naiipit sa mabigat na sitwasyon, imbis na purihin natin ang Panginoon ay sinisisi natin ang Panginoon sa nangyayari sa ating buhay. Katulad na lamang po ng taong ito. Imagine 106 hours na patuloy niyang pinupuri ang Panginoon, na umaasa na ipagtanggol siya ng Panginoon, na iligtas siya ng Panginoon, na hanguin siya sa sitwasyon na meron siya. Na nakaka-amaze lang po mga kapatid, na yung kanyang puso sa Panginoon ay tuloy-tuloy ang pagpupuri sa Diyos. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Alam niyo mga kapatid, yan po talaga yung espiritu pagka ikaw ay natuto ng sumandal sa Panginoon, na yung iyong kalakasan ay iniisip mo lahat ng gagaling sa Panginoon, na ikaw ay sumasandig na lang sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa iyo. Tulad na lamang po sa nangyaring ito, na umasa siya sa Panginoon at nakita po natin, siya ay naging present sa oras ng kanyang trouble at nandoon niligtas siya ng Panginoon. Imagine, 4 days mahigit po siyang na-stuck doon sa ilalim na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pero ang sarap lang na kahit na nandiyan ka sa sitwasyon na ganyan ay pinupuri mo ang Panginoon. Hindi ba't nakakagalak sa atin bilang mga Kristiyano na mayroong mga taong ganyan ang kanilang testimony? At marahil marami po sa atin ay nabibigatan sa kanilang mga pasanin. Marahil marami po sa atin ay naiipit hindi ng gusali kundi na mga problemang dumadating sa ating mga buhay. Kaibigan, mas mabigat pa ba ang sitwasyon mo sa taong ito? Samantalang siya ay 4 days mahigit na ipit doon na still pinupuri niya ang Panginoon, nagtitiwala siya sa Panginoon na ang Diyos ang mag-aalis sa kanya sa sitwasyon na ganun. Kaibigan, kung ang Diyos niya ay pinagtanggol siya, yan din po ang Diyos na magtatanggol sa atin. Ano man ang kabigatan mo, iisang Diyos ang meron tayo, kaibigan. Huwag kang manangan sa iyong problema, kundi matuto kang sumandal sa Panginoon. Ano man ang sikip, ano man ang bigat, ano mang ipit ng sitwasyon meron ka ngayon, kaibigan, hahanguin ka patuloy ng Panginoon kung ikaw ay magtitiwala sa kakayanan ng Diyos na kaya niyang gawin sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na laruin ka ng isipan mo na tila ba walang kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Sa sitwasyon mo ngayon, kaibigan, lahat ay kayang gawin ng Diyos. Hindi ba't sabi ng Biblia, is there anything too hard for the Lord? Wala pong bagay na mahirap sa Panginoon kung tayo lamang na mga Kristiyano ay matututong magtiwala ng buo sa ating mga puso. Kaya anumang kabigatan meron ka ngayon, isipin mo, meron kang malaking Panginoon na mas malaki sa mga problema mo at ang problema mo ay maliit lamang para sa Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensahe ito. Maraming salamat po and God bless you all.